Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. At unahin na nga nating pag-usapan itong nakasama natin kanina sa The Age is Right. Walang iba kundi po si Kate na kumuha po ng atensyon ko at ng mga televiewers at online viewers kanina. Buong akala kasi ng mga Dabarkads natin ay 5 years old lamang itong si Kate. Pero nagulat po ang mga viewers kanina nang sabihin po ni Kate na siya ay 19 years old na. Maging sa live chat po ng Itbulaga mga Kadabarkads, nagtatalo-talo po yung mga viewers kung ilang taon na daw ba talaga itong si Kate. Hindi po kasi talaga halata yung edad sa mukha nitong si Kate kasi super cute. Mukha siyang batang-bata talaga mga Kadabarkads na 5 years old, 7 years old. Kasi yung ilong niya din sobrang cute, ang tangos, ang puti. Talagang baby pa siya mga Kadabarkads. Pero nagulat nga tayo na 19 years old na pala siya. College na pala itong si Kate mga Kadabarkads. Sa mga nagtatanong kung ano po yung case nitong si Kate, so parang dwarfism po mga Kadabarkads yung kanyang case. Kaya po siya ay hindi masyadong lumalaki. Pero yung itsura niya, akmang-akma po sa kanyang katawan mga Kadabarkads, mukha talagang bata. Super cute. Tuwang-tuwa nga po ang mga audience ng Itbulaga kanina. And sabi nga po ni Alan Kay, sa amin ka na lang. Gusto niya pong ampunin itong si Kate. By the way, si Kate po ay isa rin pong influencer or vlogger. Sa mga hindi pa po nakapalo sa kanya, pwede niyo pong ipollow yung si Kate. Kate Jasmine po ang kanyang pangalan dito po sa Facebook. And meron nga po silang nag-viral na sayaw kasama po yung kanyang tito na merong 56.4 million views. Samantalang talakay naman natin ang tungkol dito sa balitang isang noontime show or TV program ang ire-reshuffle di umano ang mga hosts. Sa comment section, pinagtatalunan po ito ng mga netizen. It's Showtime daw ba ito or Itbulaga? Ayon nga dito, isang sikat na TV program ang umano ay posibleng sumailalim sa malaking pagbabago sa mga susunod na linggo. Ayon sa bulong-bulungan sa loob ng industriya, ayon sa aming source, sabi dito, hindi lang posibleng reformat ang pinag-uusapan kundi pati umano ang posibleng reshuffle ng ilan sa mga hosts na matagal nang napapanood sa naturang programa. Sinasabing na pag-uusapan na raw ng management ang ilang adjustments matapos mapansin ang pagbabago sa takbo ng programa nitong mga nakaraang buwan. May ilan umanong naniniwalang kailangan na nitong magkaroon ng bagong timpla upang muling makuha ang interes ng mas batang viewers. Ayon pa sa chika, may ilang host umano ang posibleng mabawasan ng exposure habang may bagong personalidad namang inilulutang para mapabilang sa lineup. Bagamat wala pang konfirmasyon, tila may seryosong pag-uusap na raw na nagaganap sa likod ng kamera. May mga netizens na rin ang nakapansin na tila kakaibang galaw sa naturang show kabilang ang ilang pagbabago sa segment flow at exposure ng host. Dahil dito, lalo pang lumakas ang espekulasyon na may malaking pasabog na inihahanda. May nagsasabi ring posibleng bahagi ito ng mas malaking network strategy para mas patatagin ang pwesto ng programa laban sa mga tumitinding kompetisyon sa telebisyon. Kung totoo man, sigurado magiging usap-usapan ito oras na opisyal na ihayag. Sa ngayon, tikom pa rin ang bibig ng mga taong sangkot sa issue. Pero ayon sa aming source, abangan na lang dahil hindi na raw ito magtatagal. Kaya ang tanong ng marami, anong programa kaya ito at sino-sino ang posibleng maapektuhan sa reshuffle? At sa comment section nga po ng naturang post, pero mga nagsasabi po na ASAP, may nagsasabi na It's Showtime, at may nagsasabi rin po na Itbulaga ito. Ayon nga sa isang netizen, in the case of EB, what they need are better, younger, and relevant hosts. TBJ were funny back in the 80s pero nagbabago ang taste ng mga tao.
nagbabago ang culture, oo, pwedeng funny pa din sila, pero kalimitan sa mga lumang comedians, hindi na politically correct ang mga jokes nila. Kaya puro mga kahenerasyon na lang nila ang naaakit nila na manood. Okay lang sana na nandun pa din ang TBJ pero yung mga co-host nila palitan. Actually mga kadaberkads, ang komento ko po dito since araw-araw po ako nanonood ng Itbulaga, wala naman pong mali. No, wala naman dapat palitan dito po sa programang Itbulaga. Katunayan po niyan kahit nasa TV5 po sila na meron pong limited na channel no nasakop, mas nalalamangan po nila yung It's Showtime na nandun po sa merong malaking reach which is a GMA network mga kadaberkads. So siguro kung merong dapat palitan, walang iba kundi po yung kalaban po or yung katapatan po nila na programa. Kasi ang mga segment po ng Itbulaga very effective sa mga televiewers at online viewers. Katunayan po niyan, hindi po bumababa ng 80K per live mga kadaberkads itong Itbulaga. Kasi simula po Age is Right hanggang GB5, lahat yan tinututukan na tinatapos po ng mga Dabbercads natin. Kaya wala pong dapat baguhin or i-reformat or palitang host sa programang Itbulaga. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isang Itbulaga host na kung saan hinarang po at hinabol ang kanyang sasakyan. Sinong Itbulaga host ito? Ayon nga dito, nagkaroon ng komosyon sa labas ng Senate building matapos mag-rally ang mga Pilipino matapos ang desisyong pababain sa pwesto bilang Senate President si Tito Soto. Matapos ang desisyon na inabot ng gabi, napatalsik si Soto bilang leader ng Senado na siya namang pinalitan ni Senator Alan Cayetano. Ilang oras ang lumipas, lumabas na si Soto sa Senate building ngunit hindi ito nakalagpas sa mga nag-aabang na rallyista sa labas ng Senado. Ayon sa mga saksi, galit na hinabol ng ilang supporters ng pamilya Duterte at Senator De La Rosa ang napatalsik na Senate President matapos anilang malaman sa publiko na ito ang di umano'y nagpapasok sa ilang opisyalis ng NBI sa Senado para ipaaresto si Sen Bato. Matatandang isiniwalat ni Senate President Alan Cayetano at Senator Amy Marcos na umaga pa lamang ay alam na ni Soto ang gagawin ng NBI kung kaya't maaga nilang pinapasok ang senador, ang ilang NBI personnel at pinakain pa ni Soto habang nag-aabang sa pagdating ni De La Rosa. So narito po yung picture mga kadaberkads na lumabas ngayon sa mundo ng social media. Sabi nga dito, gigil daw po yung mga Pinoy na nag-aabang dito sa labas ng Senado mga kadaberkads at hinabol nga daw po itong sasakyan ni Tito Soto. By the way, 13 po mga kadaberkads yung bumoto dito po sa para mapalitan itong si Tito Soto mga kadaberkads at 10 lamang yung bumoto para po siya ay mapanatili. Ibig sabihin, hindi po siya nanalo, kaya siya po ay napatalsik sa kanyang pwesto. Kayo ba mga kadaberkads, anong masasabi nyo dito sa kaguluhan pong nangyayari sa Senado na kung saan ay dawit at damay etong si Tito Soto? Please comment down below. So paano hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.